Mga kababayan, lumabas sa mga balita na noong Agosto 1, nakalaya si Bong Revilla Jr. matapos pong makapagpiyansa siya ng 1 milyong piso. Kasunod po yan ng desisyon ng Sandigang Bayan na nagsasabing hindi pa naipakita ng prosekusyon na sapat ang ebidensya upang hindi makapagpiyansa sa kasong malversation na may kaugnayan po yan sa 92.8 milyong flood control projects sa Pandi, Bulacan. Sa panahon ngayon, maraming kababayan natin ang lumulusong pa rin sa baha kapag may bagyo. Pero may mga politikong mas mabilis pang makaahon at makalaya kaysa sa mga komunidad na matagal nang naghihintay ng tunay na flood control. Hindi po sinasabi ng Sandigang Bayang inosente na itong si Bong Revilla. Sinabi lamang nitong maaari siyang makapagpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis. Pero naghain po ng motion ang ombudsman. Ito po yung motion for reconsideration na iginigiit na dapat muling suriin ang desisyon sa piyansa batay sa mga aligasyon sa kaso. Kaya malinaw po na wala pa ring pinal na desisyon. Ganito na ba talaga ang politika sa atin? Kapag ordinaryong mga mamamayan ang nasasangkot sa mga maliliit na kaso, taon ang binibilang para maghintay ng hustisya. Kapag magkapangyarihan, habang nagpapatuloy ang paglilitis, pwede silang maghanda para sa susunod na halalan. Kung ito po ang usapin ng hustisya, nakakapagpiyansa ang merong ninakaw sa kabangbayan. Ano ang mangyayari sa atin? Hindi na po ito usapin, mga kababayan, ng sino ang dapat husgahan ng korte dahil mapera sila. Ito po ay usapin kung bakit paulit-ulit pong nire-recycle ng sistemang politikal ang pare-pareho mga apelyido, mga artista at mga lumang pangalan na habang ang mga mamamayan ay paulit-ulit pong nalulunod, hindi lang sa baha, kundi sa malalang korupsyon, sa patronage politics at sa kultura po ng kawalang pananagutan. Ang tunay pong flood control ay hindi lang po ang mga konkretong mga pinapagawang dike. Kailangan din nating harangan ang pagbaha ng malalang korupsyon, political dynasty at impunity na patuloy pong umaalagwa sa ating bansa. Kung gusto po nating matapos ang baha sa Pilipinas, baka panahon na rin na patuyuin ang politikang paulit-ulit na lumulubog sa isyu po ng pananagutan. Hanggang kailan natin papayagan? Hanggang kailan papayagan ng mga botante na ang mga opisyal na iniuugnay sa seryosong aligasyon ng korupsyon ay patuloy pa rin nakababalik sa pinakamatataas na posisyon nang hindi pa nalilinaw ang kanilang pananagutan sa ating bayan. Mga kababayan, ang laban kontra korupsyon ay hindi lamang laban sa korte. Nasa balota rin ito. At sa isang demokratikong bansa, ang pinakamataas na hukom ay nananatiling tayong mga mamamayan, tayong mga Pilipino. Tayo ay may pananagutan at kapasyahang pumili ng mga lider na merong integridad, merong pananagutan, at may tunay na malasakit sa bayan. Matuto naman tayo na ang ating mga kababayan ay dapat pumili ng tama kapag panahon ng halalan.